Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 61, Dead Malang. Nalilito pa rin talaga si Cyrus kung bakit wala sa papel na hawak niya ang impormasyon ng Joshua na iyon. Sir, sigurado po ba kayo na Joshua talaga ang pangalan ng taong iyon? Tanong ni Tom nang makita niya ang reaksyon niya. Well, a trace of helplessness flashed in the youth's eyes. Hindi siya sigurado kasi hindi niya naman nakita ang ID ng taong iyon. Sir, kinuha ko po yan sa census kaya lahat po ng mga Joshua na nakatira dito ay nandyan na iba na lang po siguro kung nickname lang po pala nila yon, second name or hindi po nila totoong pangalan yon. Mahinang paliwanag ni Tom, mahirap nga to, napabuntong hininga na lang si Cyrus ng mahina. Sir, may alam pa po ba kayo about sa taong to? For example, pictures or cellphone number? Tanong pa ni Tom. Wala marahang umiling si Cyrus. Kung ganun medyo komplikado nga po to. Hindi alam ni Tom kung paano niya mahahanap ang taong pinapahanap sa kanya ng boss niya. Ganito na lang, tatawagan na lang kita ulit kapag may nahanap pa akong ibang impormasyon tungkol sa taong yun. Alam ni Cyrus na napaka-imposibleng mahanap iyong Joshua na iyon gamit lang ang first name niya. Ihintayin niya na lang napuntahan ulit ng lalaking iyon si Roxanne at pasimpleng kunan ito ng litrato. Okay po. Bahagyang tumango si Tom. Okay, ikaw na ang bahala kay Johnny. Sagot ni Cyrus pagkatapos ay binuksan niya na ang pinto ng kotse at bumaba na. Pagkatapos makaalis ng binata agad na kinuha ni Tom ang cellphone niya at tinawagan si Mike. Ring, ring. Nakakadalawang ring pa lang ang cellphone nang sagutin agad ito ni Mike. Magalang niyang bungad. Boss, may kailangan po kayo. Nasaan ang kapatid mo? Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Malamig na sabi ni Tom ibang-iba sa masunurin niyang siya noong kaharap niya pa si Cyrus. Agad na napansin ni Mike na masama ang timploda. Ni Tom ngayon cover na palunok siya. Dali-dali niyang inabot ang cellphone sa kapatid niya. Boss Thomas, may po kailangan kayo sa akin. Yutal-yutal na tanong ni Johnny pagkalagay niya ng cellphone sa gilid ng tenga niya. May tinatakot ka bang babae na may pangalang Roxanne Cruz? Tanong ni Tom sa malamig na boses. Roxanne. Nagulat si Johnny. Inuutusan kitang humingi ng tawad sa kanya sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ay huwag mo na siyang guluhin pa sa susunod. Kung hindi mo gagawin yon, malalagot ka sa akin. Naiintindihan mo. Nahulaan ka agad ni Tom na kilala nga talaga ni Johnny ang babaeng iyon base sa naging reaksyon niya kaya pinrangka niya na siya. Yes po. Nauutal-yutal na pagsang-ayon ng lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya, boss, personal niyo po ba siyang kilala? Tut. Ayaw na ni Tom na makipag-usap pa kay Johnny. Kaya agad niya nang tinapos ang tawag at nagmaneho paalis. Naiiwan na nalilito si Johnny habang nakatitig sa cellphone na hawak niya. Kaya nga malakas ang loob niya na takutin ang dalaga dahil pinaimbestigahan niya ito at nalaman niya na wala siyang ibang kakilala dito. So paanong tinawagan siya ni Thomas para sa babaeng iyon? Sa kabilang banda, dumiretso ng uwi si Cyrus sa inuupahan niyang kwarto. Hindi pa rin siya mapakali kahit na nasolve niya na iyong problema ni Roxanne tungkol kay Johnny. Siguro, makakahinga lang siya ng maluwag kapag nalaman niya na ang totoong pagkakakilanlan ng Joshua na iyon. Ring kakasara niya pa lang ng pinto nang biglang tumunog ang cellphone niya. Akala niya si Tom ulit ang tumatawag kaya walang ano-ano ay sinagot niya agad ito. Good morning po, Sir De La Cruzol. Pero hindi ang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya kundi ang kaakit-akit na boses ng babae. Pagkarinig pa lang ni Cyrus sa boses, alam niya na kaagad kung kanino ito. Ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi si Yona, ang sales manager noong nakaraan. Napakaganda at sexy ni Yona, standard MILFE ka nga. Tila sobrang kaakit-akit ng boses niya kaya agad na na-recognize ni Cyrus na siya sa boses niya pa lang. Paano mo nalaman ang number ko? Mahinang tanong ni Cyrus nang makabalik na siya sa sarili niya. Hiningi ko po kay Lindsay. Nakangiting sagot ni Yona. May kailangan ka. Naalala niya na binigay niya nga pala kay Lindsay ang number niya kaya hindi na siya nagsuspete pa. Naalala niyo po ba yung sinabi ko na bagong bukas na subdivision ng kumpanya namin? Yung villa, na maganda ang design at location. Medyo may kamahalan nga lang po yun but I think afford nyo naman po yung bilhin. May time po ba kayo ngayon? Para mag-house viewing. Yona said in one breath saglit na nag-aalinlangan si Cyrus. Kahit na wala naman siyang gagawin, nag-aalala pa rin siya about kay Roxanne kaya wala siya sa mood mag-house viewing o ano paman. Popular po ang villa ng ito namin, sir. Baka bilhin na po ito ng iba kapag natagalan kayong magdesisyon. Inganyo pa ni Yona nang hindi agad sumagot ang kausap.
Okay sige, payag ako. Cyrus agreed. That's great. Nasaan po kayo ngayon, sir? Sa sundoan ko po kayo. Tuwang-tuwa na sabi ni Bianna. Sa Mabolo Street, hindi nagdalawag isip na sabihin ng binata kung nasaan siya ngayon kay Yana. Okay po, papunta na po ako dyan. Pagkatapos ay tinapos na ng babae ang tawag. Binulsan ni Cyrus ang cellphone niya at saka naglakad ulit palabas sa inuupahan niya. Habang naghihintay ng sundo niya, nakita niya si Roxanne na naglalakad palapit sa kinatatayuan niya. Nakadamit pambahay lang siya at may bitbit na mga plastic. Siguro kagagaling niya lang sa palengke. Siguro dahil madami ang pinamili niya kaya nahihirapan siyang maglakad. Nasa malayo pa lang ang dalaga nang hindi na nakati si Cyrus. Nilapitan niya ito at nakangiting inalok. Nang tulong-tulungan na kita. Sinaman siya ng tingin ni Roxanne bago. Tuloy-tuloy na naglakad papasok sa inuupuhan nila. Hindi man lang niya siya binati o ano. Naiiwang nakatayo ang binata, napahiya at masama ang loob. Kahit siguro sino makakaramdam ng ganito kapag bigla ka nalang dinedman ng taong ilang beses mo nang natulungan. Just before Roxanne can fully disappear inside the building, a roaring engine sounded on the street. Isang itim na pasat ang walang habas na huminto sa harap ng gate at nagmamadaling bumaba si Johnny mula dito. Nagulat si Cyrus nang makita niya ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Tom. Pero natarante din siya pagkatapos. Kapag kasi nakita siya ni Johnny dito, malamang nakakausapin niya siya. Kapag nangyari iyon, baka malaman ng iba kung sino nga ba talaga siya. Malas pa kasi kakapasok lang ni Roxanne sa building. Hindi agad siya nakakilos. Kabanata 62, hindi na ba kayang itago? Medyo kinabahan si Cyrus nang makita niya si Johnny. Even though inamin niya kay Roxanne na siya si the past is over, nagawa niya lang iyon kasi gusto niya siyang protektahan. Hindi niya masyadong napag-isipan ang desisyon na iyon. Pero ngayon, hindi niya gustong malantad ang pagkakakilanlan niya ngayon kaya ayaw niyang malaman ni Roxanne ang ugnayan nila ni Johnny. Pagbaba ni Johnny sa kotse niya, diretso siyang naglakad papunta sa gate. Hindi niya siguro nakita si Cyrus dahil sa anggulo. Matapos mabato ni Cyrus ng ilang segundo, nakita niya ang kotse malapit sa kanya kaya agad siyang nagtago sa likod nito. Roxanne. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Johnny. Napatigil sa paglalakad ang dalaga nang marinig niya ang pangalan niya pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon. Kahit na hindi niya alam kung sino si Johnny, kilala niya ang mga lalaki na kasama niya nang makita ng dalaga ang mga lalaki, akala niya ay nandito na naman sila para manggulo. Magkahalong takot at gulat ang sumilay sa mga mata niya at hindi niya napigil ang mapatingin kung nasaan niya huling nakita si Cyrus. Akala niya ay nandoon pa din ang binata kaya umasa siya na tutulungan niya siya. Pero nang makita niya kung nasaan si Cyrus, hindi agad siya nakaimik. Dahil mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang binata na nagtatago sa likod ng kotse, habang sina Johnny naman ay walang kaalam-alam na nandoon pala siya. Kahapon nagtago lang siya habang binubugbog si Joshua. Ngayon naman nagtatago lang din siya habang nandito na naman sila para manggulo. Ang malas ko naman at nakilala ko siya. Roxanne heaved a disappointed sigh before walking past the gate and back outside. Ikaw ba si Roxanne? Tanong ni Johnny pagkatapos niya siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Oo, ako nga. I've made up my mind last night. If hindi nyo na kami guguluhin ng kaibigan ko, pwede akong pumirma sa kumpanya ni Prince Cabral. Alam ng dalaga na hindi niya sila kayang labanan ng mag-isa lang. Kaya kahit labag sa loob niya, pumayag na lang siya. Ano Roxanne, I think may misunderstanding na nangyayari dito. Humiti si Johnny bago nagpatuloy, ako si Prince Cabral, yung palaging kumo-contact sa'yo. Ikaw, hindi maintindihan ni Roxanne kung bakit parang naging ibang tao si Johnny at naging napakagalang ng pakikipag-usap niya sa kanya. Tama, ako nga. Ilang beses tumango ang lalaki bago siya nagpatuloy, I think may misunderstanding na nangyayari. Nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa iyo noon. After saying this, he deeply bowed to her. Napanganga na lang si Roxanne dahil sa ginawa ng lalaki. Halos mag-stop up na ang utak niya ngayon. Kagabi lang ay pinagbantaan siya ng mga tauhan ni Johnny at binugbog pa nila si Joshua tapos ngayon personal siyang humingi ng tawad sa kanya. End of the world na ba? Kinaya din ng mga tauhan ni Johnny ang ginawa niya at humingi din ng tawad sa dalaga. Anong nangyayari? Litong-lito na sigaw ni Roxanne. Miss Cruz, nagpunta lang talaga kami dito para humingi ng tawad. Kung noon pa lang sana ay sinabi mo. Nakilala mo pala si Boss Tom, hindi na sana kita ginulo pa. Nakangiting sagot ni Johnny. Boss Tom. Mas lalo pang ang nahilo si Roxanne dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nabalitaan ko po na binugbog ng mga tauhan ko ang friend niyo, Miss Cruz, kaya tanggapin niyo po itong 150,000 pesos. Pampagamot po isa pa, hindi niyo na po
Kailangang mag-aalala kapag nagla-live kayo, hindi ko na po kayo guguluhin. Hindi ko na rin po kayo pipiliting pumirma sa kumpanya ko. Inabot ni Johnny ang pera kay Roxanne. Hindi pa man nakakabalik sa animo niya ang dalaga, umalis na ang lalaki kasama ang mga tauhan niya. Wala pang isang minuto, hindi niya na nakita ang itim na pusot. Hindi pa rin nakakabalik ang ulirat ng dalaga. Si Joshua kaya ang gumawa nito. Pulong ni Roxanne pagkaraan ng ilang sandali. Tanging sina Cyrus at Joshua lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ekis agad si Cyrus sa posibleng tumulong sa kanya kasi nang makita niya sina Johnny, kagad siyang nagtago. Sa isip ni Roxanne, kung siya nga talaga ang may gawa nito, hindi siya matatakot at magtatago. If hindi si Cyrus, edi si Joshua ang may gawa nito. After all, sinabi niya sa kanya kagabi na iimbestigahan niya kung sino ang nananakot sa kanya. Thinking of this, her gratitude towards him became even stronger. Kung dati, nagdadalawang isip pa siya. Kung papayag siyang maging girlfriend niya, ngayon ay nakapagdesisyon na siya. Gwapo at mabait si Joshua. Bukod pa dito, kaya niya siyang ipagtanggol kahit kanino. Unlike kay Cyrus, na duwag iniisip pa lang ni Roxanne ang ginawa ng binata ay natatawa na siya. Dati, maganda pa ang impression niya kay Cyrus. Kahit na mahirap lang siya, at least maganda ang ugali niya. Pero ngayon, iniisip niya na kilalang kilala niya na siya. Nang makaalis na sina Johnny, lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya at nakangiting kinausap si Roxanne. Hindi ba sila yung nanggugulo sa'yo kagabi? Safe ka na ba ngayong nagsorry na sila? Anong pake mo? Sagot ni Roxanne sa napakalamig na tono. Nagtaka naman si Cyrus kung bakit malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Akala niya ay nasa good mood na siya ngayon. Bakit ka nagtago? Natakot kang madamay? Tanong ni Roxanne habang masama ang tingin sa kanya. A trace of helplessness flashed past Cyrus' eyes. Because he realized the reasoning behind the girl's attitude. It turned out na na-misinterpret niya iyong ginawa niyang pagtatago. Hindi ko naman sinasadya yun. Pagpapaliwanag ng binata. Pero sa sandaling ito, may isang Mercedes-Benz na huminto sa gilid ng kalsada. Thump! Mahinang nagbukas ang pinto ng kotse. Lumabas ng kotse si Yana. Pagbaba niya ay pinasadahan niya ng tingin ang paligid at nang makita niya si Cyrus, agad niya itong nilapitan. Napabuntong hininga na lang ang binata sa isipan niya nang makita niya ang babae. Kakaalis lang ni Johnny, sumunod naman itong si Yana. Mukhang malalaman na ng iba ang sekreto ko. Alam ni Cyrus na huli na ang lahat para magtago ulit. The moment na batiin siya ni Yana, mapapansin ka agad ni Roxanne na parang may mali. Kaya kahit gustuhin niya mang itago ang sekreto niya, mukhang malabo na itong mangyari. Kabanata 63, Meeting Margox Again. Sa gate, pagkababa ni Yana sa sasakyan, diretso siyang naglakad palapit kay Cyrus. What she's currently wearing can only be described as seductive and highlights all her assets. Napakasikip ng suot niyang t-shirt kaya nakukuha ng hinaharap niya ang lahat ng atensyon ng mga napapatingin sa kanya. Nakasuot din siya ng fitted na miniskirt na talagang humuhulma sa balakang at puwete niya at high heel sandals. Ang dati niyang regal at sophisticated na imahe ay napalitan ng matured at provocative feeling. Hello, sir. Enthusiastic na kumaway si Yana kay Cyrus nang huminto siya sa harap nito. Agad naman na nalito si Roxanne dahil sa sinabi niya. Bakit niya tinawag si Cyrus na sir? Pilit nang umiti si Cyrus kay Yana at saka nilingon si Roxanne at sinabi. Hindi ko pala nasabi sa'yo na sasanduan ako ng kaibigan ko. Friend mo. Mas lalo pa nga atang nalito si Roxanne nang ibinoling niya ang tingin niya kay Yana. Babae din siya kaya alam niya na hindi pipitsugan ang suot na damit at accessories ni Yana. Siguro nga kahit ang hikaw lang na suot niya ay sapat na para makabili ng mga damit ni Cyrus. So ang tanong, paano nakilala ng isang tulad ni Cyrus ang isang babaeng tulad? Yana, yes, friend ko. Tumango lang ng bahagya ang binata at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay nilapitan niya si Yana. Naiwang nakatulala si Roxanne na pinapanood ang papalayong likod ni Cyrus. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari nang nakalapit na si Cyrus kay Yana ay binulungan niya ito, tara na. Okay po, sir. Tumango ng bahagya si Yana pagkatapos ay tingnan niya si Roxanne pataas at pababa at mahinang tinanong si Cyrus. Sir, girlfriend niyo po ba ang magandang babae na yon? No, umiling si Cyrus. Oh, tumango si Yana habang nag-iisip. Ang mga sumunod niyang ginawa ay sobrang ikinabigla ni na Cyrus at Roxanne. Niyakap niya ang braso ni Cyrus, napaka-intimate at ambiguous. As a result, halos maipit na ang dibdib niya sa lapit ng katawan niya sa binata. Naestatwa si Cyrus dahil sa gulat kaya hindi niya agad na itulak palayo si Yana. Simple lang naman ang dahilan ni Yana kung bakit niya ito ginawa. Gusto niyang makita ito ni Roxanne para isipin niya na magkarelasyon silang dalawa ni Cyrus.
Unlike Roxanne, alam niya na hindi naman talagang mahirap ang binata kundi isang super yaman na lalaki. Possibly even in their entire city. Alam niya na once in a lifetime lang mangyari na makakilala siya ng isang tulad ni Cyrus kaya handa niyang gawin ang lahat para lang mapakasalan ang binata at maging asawa niya. Kung hindi man mangyari ito, kontento na siyang maging isang mistress niya or ano. Pero kahit na iyon ay parang malabong mangyari dahil sigurado siya na madaming magagandang babae ang umaaligid kay Cyrus. At isa na dito ang babae sa harap niya. In short, she just wants to make her back off and eliminate a potential rival. Ang binata naman ngayon ay busy pa rin sa pag-iisip tungkol sa lambot na nararamdaman niya sa braso niya kaya wala siyang oras para isipin ang rason ni Yana kung bakit niya ginawa ito. Nang makita ni Roxanne ang closeness nilang dalawa, may gulat na sumilay sa mga mata niya na nasundan ng pagkasuklam. Unexpectedly, may sugar mommy si Cyrus. Yucky. Naturally, hindi kinagat ni Roxanne ang ideya na mag-girlfriend-boyfriend silang dalawa. Kung titingnan, mas matanda si Yana kaysa kay Cyrus kaya ang una niya agad na naisip ay sugar mommy niya ito. Para sa kanya, nakakadiri ang mga lalaking umaasa sa sugar mommies. Pagkatapos niyang bamulong sa sarili, hindi na siya nagtagal doon at pumasok na ng apartment. On the other hand, walang kamalay-malay si Cyrus sa kung ano ang mga iniisip ng dalawang babae. Absent-minded siya nang hilahin siya ni Yana sa kotse nito. Nang makasakay na siya sa kotse, binitawan na siya ni Yana. Umikot ang babae sa harap ng kotse at saka sumakay mula sa driver's seat. Habang nagdadrive, hawak ni Yana ang manibela. Gamit lang ang isang kamay habang ang isa naman ay nakapatong lang sa maputi at makinis niyang hita. Paminsan-minsan ay kinikindatan niya si Cyrus. Mas pumogi ka, sir, she said in an attractive voice. Hindi yan ang sinabi mo noong huli tayong nagkita. Cyrus replied helplessly. Alam niyo naman siguro kung paano silang unang nagkita tapos ngayon si Yana na ang nagkukusang hawakan siya at kaindetan. Kids say money really work wonders. Sa isang iglap lang, nababago nito ang pananaw ng isang tao. Unfortunately, hindi interesado si Cyrus sa mga tipo ni Yana. Alam niya kasi kung bakit ganito siya tretuhin ng babae. I'm really sorry po talaga sa nangyari nung nakaraan. Hindi ko po talaga sinasadya yun, she said coyly, while opening her legs wide in an act of seduction. Napalunok si Cyrus nang makita niya ang ginawa ng babae bago niya mabilis na sinabi. Magseryoso ka habang nagmamaneho, ayaw ko pang mamatay. Okay po, napipilitan na sagot ni Yana nang makita niya na walang epekto kay Cyrus ang ginawa niyang pang-aakit. Pagkatapos ay nagseryoso na siya sa pagdadrive. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ipinaroda na ni Yana ang kotse sa harap ng isang opisina. Nandito na po tayo, sir. Mahinang sabi ni Yana sa kasama. Okay. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse. Pero nang pagkababa niya palang sa sasakyan, nakita niya na agad ang isang pamilyar na tao na naglalakad palabas ng opisina. Bakit siya nandito? Bulong niya sa sarili. Nang marinig ni Yana ang bulong niya, agad siyang napalingon sa pintuan ng sales office. There, nakita niya, ang isang napakagandang babae na nakasuot ng white dress at high heels na naglalakad palabas. And this woman is none other than Cyrus. Goddess-like fiancé, Margot Suarez. Shout out sa inyo mga lods. Joel Julio Jr. Hobbies, Reborn Gaming, De La Torre Family, Billones Family, Jamil Sultan, Eddie Tolio, Bion Fortuna, Amelito Aquino, Rio Gonzalez, Eric Carbomel. Maraming salamat po sa suporta, ingat palagi, God bless. Kabanata 64, bibilhan mo ako ng villa. Kilala niyo po, sir. Napansin ni Yana na biglang naging weird ang naging reaksyon ni Cyrus nang makita niya ang babae. Nabato siya sa kinatatayuan niya kaya hindi niya naiwasang tanungin siya ng mahina. Mauna ka na sa loob, hanapin na lang kita mamaya. Malumanay na sagot ni Cyrus. Medyo okay lang kay Cyrus kung malaman man ni Roxanne ang pagkakakilanlan niya pero hindi dapat ito malaman ni Margox. Kasi sa kasunduan sa mana niya, hindi pwedeng malaman ni Margox kung sino nga ba talaga siya bago pa man sila ikasal. Kung si Cyrus ay low profile lang pagdating sa iba, iyon ay dahil ayaw niyang masira ang tahimik niyang pamumuhay. If ever malaman ng iba kung gaano siya kay Oman, malamang madaming lalapit sa kanya. Pero pagdating kay Margox wala siyang choice kundi itago ang totoo niyang pagkatao. Pagkatapos marinig ni Yana ang naisagot ni Cyrus, nag-alinlangan siya sandali bago siya umalis. Pero bago iyon sinadya niya talagang maglakad ng may unting palbog para makaakit ng pansin sa kanyang puwet. Pagkamaya-maya ay naglakad ang binata papunta sa kinatatayuan ni Margox. Ang dalaga ay nakasuot, ngayon ng white flowy dress and ternong sandals na may heels.
Dahil sa tela ng damit niya sa tuwing humahangin, nililipad ang laylayan nito kaya nakikita ang maputi at balingkinita niyang mga hita. Dahil sa suot niya para siyang isang diwata na bumaba sa lupa. Maraming magagandang babae na ang nakilala ni Cyrus pero para sa kanya niya walang-wala sila kay Margox. Maituturing siyang the best of the best in terms of temperament, figure, and appearance. At ang maladyosang babaeng ito ay fiancé niya. Para siyang nanalo sa loto. Unfortunately, fiancé niya lang ito in name only. Alam ni Cyrus na unless sabihin niya sa kanya kung sino talaga siya, hinding-hindi siya magugustuhan ng dalaga. Hi! Bamantong hininga ng bahagya si Cyrus bago. Nakangiting sinabi kay Margox, "What a coincidence, Cyrus." Nang makita ni Margox si Cyrus, napalitan ang pamamrobal na niya ng pagkagulat. "What are you doing here?" Nagtatakang tanong ng dalaga. Magsasalita pa lang sana si Cyrus nang may tumunog bigla na cellphone. Wait lang, may tumatawag sa akin. Alam ni Margox na cellphone niya ang nagre-ring. Kaya agad niya itong kinuha at inaccept ang tawag. "Anak, anong balita doon sa bahay na? Pinapatingnan ng papa mo." A voice of a middle-aged woman sounded from the other line. "Ma, nakita ko na po. Maganda naman yung mga bahay, tahimik yung ambience, kompleto na rin yung mga facilities, and malapit lang sa kumpanya." Sagot ni Margox, "If you think it's good, you should buy it. Di ba lately nagsasabi ang papa mo na gusto niya nang lumipat?" Mabagal na sabi ng mama ni Margox. Nang marinig ng dalaga ang sinabi ng mama niya, hindi niya napigil ang mapasulyap kay Cyrus. Then she replied helplessly, "Ma, magaganda nga ang mga bahay dito pero may kamahalan naman ng unti. In particular, the villa I had my eyes on costs more than 150 million pesos. Kaka-recover lang ng kumpanya natin, ma, I'm worried that if we take out that much at once baka magka-problema na naman." "I see." Malumanay na sagot ng mama niya at pagkatapos ay sinabi, "Well, I'll discuss it with your dad pag uwi mo. If hindi talaga pwede, we can just take a loan." "Okay po." Bahagyang tumango si Margox kahit hindi naman siya nakikita ng kausap niya pagkatapos ay tinapos niya na ang tawag. "Bibili ka dito ng bahay?" Nakangiting tanong ni Cyrus nang makita niyang ibinabana ng dalaga ang cellphone niya. "Yes." She nodded gently before continuing. "Nagpalit ng location ng kumpanya namin and ito ang pinakamalapit na residence area so naisip ni na mama at papa na lumipat ng bahay." I see." Tumango-tango lang si Cyrus at hindi na nagsalita pa. "What about you? Nagpa-part-time ka ba dito?" Pinagmasdan ni Margox ang binata pataas at pababa. Sigurado siya na hindi nagpunta dito si Cyrus para bumili ng bahay kasi kahit na ang pinakamurang binibenta dito ay higit 100 million pesos ang halaga. Kahit ang pamilya ni Margo ay mag-aalinlangan pang bilhin ang ganito kamahal na bahay. What more pa kung si Cyrus, di ba? "Nandito ako para mag-house viewing." Simpleng sagot ni Cyrus. "Mag-house viewing?" Napakunot-nuo ang dalaga pagkatapos ay medyo nakasimangot na nagtanong, "Do you know how much the houses here costs?" "Think you can buy one?" "What do you think?" He replied in a casual tone. Natamimi si Margox dahil sa sagot ni Cyrus. She once again wondered who arranged for him to be her fiancé. Kasi kahit na noong medyo matino pa iyong pag-iisip niya, she doesn't think na papayag siyang magpakasal sa kanya. Now that she thinks na nababaliw na ang binata, mas lalo lang lumakas iyong unwillingness niyang pakasalan siya. "By the way, I heard na hindi mo kayang bilhin yung bahay na natitipuhan mo." Tanong ni Cyrus, habang nakatingin kay Margox. "What? Papahiramin mo ba ako ng pera?" Single ng dalaga. "You're my fiancé, if you want, pwede ko yung bilhin at ibigay sa'yo." Nakangiting sagot ni Cyrus. "Okay, sige. If you really can buy that villa for me, we don't have to act anymore. Pwede na rin tayong magpakasal anytime you want." She knows na nagyayabang lang si Cyrus. How could he, who expects monthly allowance from her, afford to buy a house that costs more than 150 million pesos? Really? Nagmamadaling tanong ni Cyrus. Oo. Nakasmik na tumango ang dalaga. Sure na sure siya na hindi kayang gawin iyon ng binata. "Maghintay ka lang dyan." Seryosong sagot ni Cyrus saka tumalikod para tumakbo papunta sa sales office. May kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Margox habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Cyrus. Kasi feeling niya noong tinignan siya ni Cyrus na hindi ito nagbibiro. "Cyrus, wait!" Bigla ang sigaw ni Margox pagkatapos niyang matahimik ng ilang sandali. "Bakit?" Mahinang tanong ni Cyrus nang lumingon siya sa kanya. "What's your bank account number? Ita-transfer ko na lang sa'yo yung pera kasi last time na inutusan ko si Nika na ibigay to sa'yo, hindi mo yun tinanggap." Malumanay na tanong ng dalaga. "I text ko na lang sa'yo."
Malumanay din na sagot ng binata bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagkamaya-maya lang ay natanggap na ni Margox ang text ni Cyrus. A trace of helplessness flashed past Margox's eyes when she read the text message. She shook her head as she chuckled, nakakatawa. A man who needs monthly allowance from me boasts of buying me a villa. Kabanata 65. Are rich people nowadays so low-key? In truth, hindi nagbibiro si Cyrus nang sinabi niya kay Margox na bibilhan niya siya ng villa. Kahit na sa pangalan lang silang mag-fiancé, hindi niya maipagkakaila na they still have that relationship. He thinks na hindi naman siya masamang babae in nature. At isa pa, napakasimple lang para sa kanyang gawin ito dahil na rin sa mana niya mula kay Chairman Villarreal. Ang iniisip niya lang ngayon ay kung paano niya maibibigay ang bahay kay Margox nang hindi niya nahuhulaan ang totoo niyang pagkatao. With this concern in mind, Cyrus stepped inside the office. The moment na makapasok siya sa loob, namangha siya sa eleganteng setup ng kwarto. This is really the prime example of a place selling high-end properties. Compared doon sa dating opisina, walang-wala yon pagdating dito, pati mga sales lady nila ay elegante din tignan. But of course, Yana is really a league of her own. Sir De La Cruz, you're finally here. Nang makita ni Yana si Cyrus, mabilis niya siyang nilapitan at malambing na binati. Nakasalubong ko yung friend ko kaya natagalan ako. Mahinang paliwanag ng binata nang lingunin niya si Yana. Okay lang po, let me just give you a brief introduction about the villas in this subdivision. Habang nagsasalita si Yana ay hinawakan niya ulit sa braso si Cyrus at mahinang hinayla papunta sa architectural model ng lugar. Then, in a seductive voice, she began introducing the situation to Cyrus. Nagsimulang magbulungan ang mga sales lady nang makita nila na napakalapit ni Yana kay Cyrus. Gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Diba sabi ni Ma'am Yana na may isasama siyang mayaman para bumili ng bahay? Siya na ba yun? Parang hindi naman. Kahit sa ang anggulo mo tingnan parang hindi naman siya mayaman. For me, para lang siyang isang college student. Ako din. Mas malala pa nga ata kesa sa college. Students, tingnan mo naman ang damit niya. Pero bakit ganyan ang trato sa kanya ni Ma'am Yana? Iyan ang mga naging bulungan ng mga sales lady na nakatingin sa dalawa. Halatang-halata ang pagiging judgmental nila sa mga tingin nila kay Cyrus. Fully furnished na po lahat ang mga villa namin dito, sir. When you buy one, you can move in as soon as you want po. What do you think? Nakangiting paliwanag ni Yana. Not bad. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Lumingon siya kay Yana at saka sinabing, nakita mo ba yung magandang babae na nakasuot ng white dress nung papasok ka? Sabihin mo sa akin kung anong villa yung tinitingnan niya. Agad na natigilan si Yana dahil sa sinabi ng binata. Pagkatapos ay naalala niya yung babae na nakita nila sa labas ng sales office. Okay po, sir. Hahanapin ko lang po yung nag-assist sa friend mo. Mahinang sabi ni Yana. Sige. Tumango si Cyrus pagkatapos ay naglakad siya papunta sa lounge area at umupo sa isang sofa para magpahinga. Si Yana naman ay mabilis na nagpunta sa front desk at pabuulong na tinanong ang receptionist. Bay, sino yung nag-assist doon sa magandang babae na kakaalis lang? Mabilis na hinanap ng receptionist sa registration record sa computer niya ang tinutukoy ni Yana at saka mahinhin na sumagot. Ma'am, si Manager Herrera po yung nag-asikaso sa kanya kanina. Hindi kaagad nakapagsalita si Yana. Dahil sa tinagal-tagal niya nang nagtatrabaho sa kumpanyang ito, si Manager Herrera lang ang hindi niya makisamahan ng maayos. Ang buong pangalan niya ay Macy Herrera. Classmate niya noong nasa college sila. Kahit na noong nag-aaral pa lang sila ay hindi na talaga sila magkasundo. After nilang gumraduate, nagkataon na nakapasok sila sa parehong kumpanya. Noong una, medyo okay pa yung pakikasama ni Yana kay Macy. But ever since the latter often used some shady and underhanded method para agawin ang customers ni Yana, lumaki ng lumaki ang alitan nilang dalawa. And last year lang, nagkatalo silang dalawa sa posisyon ng sales manager. But since kilala ng boyfriend ni Macy ang boss nila, napunta sa kanya ang posisyon. Kaya ngayon si Macy na ang manager ng high-end subdivision ng kumpanya nila habang si Yana naman ay sa ordinaryong community lang. Although pareho silang nasa managerial position, napakalaki ng agwat nila in terms of the clients and salaries they receive. Dahil dito, namulat si Yana sa isang katotohanan. Why is she, who is much more capable than Macy, who only sleeps with men to get where she is now, had a much lower status than her? This thought made her realize the importance of finding the right husband to get whatever she wants. Although pareho silang materialistic na babae, pareho silang nangangarap na one day ay makakakilala sila ng Prince Charming na mag-aangat sa kanila sa marangyang pamumuhay.
Both women have different work ethics. Kayang gawin ni Macy ang lahat para lang makabenta ng property. She often gets it on with her customers or bosses. As for Yana, even though she loves money, she had always adhered to her bottom line. In her long years of work, si Cyrus pa lang ang kauna-unahang lalaking nagtempt sa kanya na talikuran ang prinsipyo niya. Ma'am, gusto niyo po bang tawagin ko si Ma'am Herrera? Marahan na tanong ng receptionist. Okay, tawagin mo siya. Tumango si Yana pagkatapos niyang mag-alinlangan. Ang totoo niyan, naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito na nandito si Sines para ipamuka kay Macy. Matapos marinig ang sagot ni Yana, nagmamadaling umakyat sa second floor ang receptionist. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ulit ang receptionist kasama ng isang babae na hindi ganoon kaganda compared kay Yana. Pero may angking alindog din. Oh, akala ko kung sino na ang naghahanap sa akin, ikaw lang pala. Medyo may pagkasarkastiko na bati ni Macy kay Yana. Macy, may tatanong lang ang client ko sa'yo. Wala sa mood makipagbangayan si Yana ngayon kaya direkta niyang sinabi ang kailangan niya. Your client. Napatigil sandali si Macy bago niya mahinang tinanong nasaan siya. Naghihintay siya doon. Pagkatapos ay mabilis na pumunta si Yana kung saan nakaupo si Cyrus. Although hindi sila nagkakasundo, alam ni Macy ang ugali ni Yana. She knows that if this person really didn't have money, Yana wouldn't take them here. Ilang sandali pa ay nakarating na si Yana sa lounge area nang nasa tabi na siya ni Cyrus. Magalang niyang sinabi sa kanya, nahanap ko na po yung nag-assist sa friend mo, sir. Kung may tanong ka, just ask her. Nang nakita naman ni Macy ang napakagalang na pagtrato ni Yana sa lalaking kausap niya, hindi siya lubos na makapaniwala. Hindi niya kasi inaasahan na ang kliyente na tinutukoy ng babae ay itong binata na nakasuot ng napaka-ordinaryong damit. Kung hindi lang dahil sa sinabi ni Yana, hindi niya talaga maiisip na makakabili. Ang lalaki ng property dito. Yana, siya ba yung client na sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Macy nang makalapit na siya sa dalawa. Yes, siya si Sir De La Cruz. May problema ba? Yana replied in a faint voice. Yana, nabudol ka ba ng taong ta? Do you really think that he can afford to buy a house here? Macy asked incredulously. Bumili si Sir De La Cruz ng villa sa opisina namin noong nakaraan at ipinamigay niya lang ito sa iba. Sa tingin mo ba afford niyang bumili o hindi? Proud na sagot ni Yana na para bang siya ang pinagbigyan ng villa ni Cyrus at hindi si Lindsay. Matapos marinig ang sinabi ni Yana, ang mga sales lady na kaninang nang mamalit kay Cyrus ay biglang nagbago ang tingin sa binata. Kung tignan na nila siya ngayon ay parang kakainin na nila siya ng buo. Macy couldn't help but look Cyrus up and down again. Then she sighed to herself, are rich people nowadays so low-key? Lumalabas sila ng ganito ang suot. Kanina, may babaeng nakasuot ng white dress ang nagtingin ng mga bahay niyo dito. Naaalala mo pa ba kung ano ang nagustuhan niya? Wala sa mood si Cyrus ngayon kaya hindi niya pinansin ang mga tingin nila sa kanya. Nakafocus lang ang atensyon niya sa babaeng kaharap niya at seryosong tinanong ito. Yes po, it's villa 3021, mahinang sagot ni Macy. Pagkatapos niyang makabalik sa sarili niya. Then I'll buy that one. He said so casually. Hindi man lang niya tinanong kung magkano ito o kung gaano ito kalaki. Sa tono ng boses niya para lang siyang namamalengke at bumibili ng gulay. Mas lalo pang ang nagulat si Macy dahil sa sagot niya. Kabanata 66, Manloloko. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong opisina nang sinabi ni Cyrus ang mga salitang iyon. Kahit na halos lahat ng mga pumupunta dito ay mga mayayaman, ngayon lang nakakita ang mga salesperson dito ng kagaya ni Cyrus. Hindi man lang siya nagtanong about sa property kung magkano ba ito, gaano ito kalaki, o kung may discount ba dito. None of those happened. Basta sinabi niya lang na bibilhin niya ang villa period. Siguro bukod kay Cyrus, si Yana lang ang may normal ang ekspresyon sa buong opisina. After all, among these people, siya lang ang nakakaalam kung paano gumalaw ang binata. Sir, sure po ba kayo? Baka gusto niyo pa po munang pag-isipan to. Pautaw-yutal na sabi ni Macy nang makarecover na siya. Kapag ibang salesperson siguro ang nag-a-assist sa ganitong klaseng customer, baka kanina pa sila nagtatatalon sa tuwa. Pero si Macy, hindi magawang paniwalaan ang sinabi ng binata. Isn't it just a villa? Bakit kailangan ko pang pag-isipan yan? Nakataas ang kilay na sagot ni Cyrus. Dahil sa kalmado iyang tono, mas lalong hindi makapanibala ang mga tao sa paligid niya. I mean sir, nakita nyo naman po ata yung presyo, sure na po ba talaga kayo? Kinakabahang paniniguro ni Macy. Bakit ba ang dami mong Saturday, Macy? Nag-aalala ka ba na wala siyang perang pambayad?
Yana raised an eyebrow at the other woman smiled disdainfully and then continued. Ganyan din ang ginawa ni Sir De La Cruz nung bumili siya ng villa sa branch namin. Hindi siya gaya ng ibang mga mayayaman. Barya lang para sa kanyata. But, Macy began to refute no more buts. Bakit hindi mo na lang kaya kunin yung kontrata, at pakibilisin, ha? Irritable na sigaw ni Yana. Kahit na si Yana ang makakatanggap ng halos lahat ng commission kapag binili nga talaga ni Cyrus ang villa. As the manager of this office branch, makakatanggap din ng incentive si Macy. So even if she's still dubious about the whole thing, she didn't dare show any carelessness. Napaka-enthusiastic niyang sinabi sa binata, wait lang po, sir, ha? I will prepare the contract now. Okay. Hindi man lang tinignan ni Cyrus si Macy nang tumango siya. Kaunti na lang at magiging hugis puso na ang mga mata ni Yana habang nakatitig kay Cyrus. Kung hindi dahil sa presensya ng binata ngayon, hindi magiging ganito kaaligaga si Macy. Kaya ngayon, nagsimula na siyang magplano sa kung ano ang gagawin niya mamayang gabi. Hindi madaling makakilala ng napakayamang lalakib na tulad ni Cyrus kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Si Macy naman ay nagmamadaling umakyat sa second floor para ihanda ang kontrata. In truth, ang karaniwang nangyayari kapag may gustong mag-avail ng bahay nila ay magbibigay muna ng down payment ang mga clients, then, maghihintay muna sila ng mga ilang araw bago nila buuin ang bayad. However, according sa observation ni Macy kay Cyrus, plano niyang magbayad sa isang bagsakan lang. Kaya naman nagkukumahog na siya sa paggawa ng sales contract kasi ayaw niyang palampasin ang once-in-a-lifetime na opportunity na ito. Currently, biglang nagbago ang pakikitungo ng mga sales lady kay Cyrus. Nagsimula silang magkusa na magbigay ng maiinom sa binata habang pasimpleng inaakit ito. Pero alam nila na si Yana na ang nakona sa binata kaya hanggang simpleng kindat o ngiti lang ang nagawa nilang pang-aakit. At first, akala nita ay hinipnotize ni Cyrus si Yana. Kaya napaniwala niya ang babae na mayaman siya. Pero ngayon kinaiinggitan na nila ang swerte ni Yana. And the woman in question is very much enjoying the feeling of being envied. Ilang minuto lang ang nakakalipas nang nagmamadaling bumalik si Macy sa harap ni Cyrus na may dala ng mga papeles. Huminga siya ng malalim at saka mahinhin na sinabi sa lalaki, Sir, ready na po ang contract. Ano pong gagamitin yung mode of payment? Through credit card. Kalmadong sagot ni Cyrus. Okay po. She nodded gently and then smilingly gestured for him to follow her. Sir, this way po. Sure. Tumayo si Cyrus at sinundan sina Macy at Yana papunta sa finance department. Curious din ang ibang mga sales lady kaya sumunod din sila. Feeling tuloy ni Cyrus ngayon na isa siyang hari na pinaliibutan ng mga magagandang babae. Kung hindi siguro siya pinamanahan ni Chairman Villarreal, malabo sigurong mangyari sa kanya ito sa tanang buhay niya. Upo po kayo, sir. Pinaghila ni Macy ng upuan si Cyrus. At hindi naman nahiya si Cyrus na umupo sa upuan. Yung villa na gusto niyo po ay nagkakahalaga ng 156.65 million pesos. Sure na po ba kayo na card ang gagamitin niyo? Kinakabahan na tanong ng accountant. Yes. Tumanggo ng bahagya si Cyrus pagkatapos ay kinapa ang bulsa niya para kunin ang credit card galing sa Philippine Bank. Pero napatigil siya bigla nang wala siyang mock-apa. Ngayon lang niya naalala na nasa isang pantalon niya pala yung suot niya kagabi, ang bank card. As long as you're ready po, sir. Mahinang paalala ni Macy nang hindi agad gumalaw si Cyrus sa kinauupuan niya na pasulyap ang binata sa babae, pagkatapos ay kalmadong sinabi, babalik na lang siguro ako bukas para magbayad. I reserve niyo lang tong villa para sa akin. Napanganga ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng binata. Lahat sila ay nalilitong nakatingin kay Cyrus. Kahit si Yana ay nakaramdam din ng kaunting pagtataka. Bakit bukas pa po kayo magbabayad, sir? Macy was the first one to shake her surprise off so. She quickly asked him, kasi nakalimutan ko yung card ko. Cyrus replied in a faint voice. Nang marinig nila ang naging sagot ng binata, biglang nagbago ang ekspresyon ni na Macy at ng mga sales lady. Lahat sila ngayon ay nakatingin kay Cyrus na para bang nakatingin sila sa isang manloloko. Kabanata 67, Aggressive Macy. Macy and the other sales ladies' enthusiastic expressions came to an abrupt halt because of Cyrus' words. Then the atmosphere in the office started to become stale. Nagbibiro lang po ba kayo, sir? Big deal po ang pagbili ng bahay tapos sasabihin nyo na hindi po kayo ready. Tanong ni Macy kay Cyrus sa malamig na tono. Big deal ba ang pagbili ng bahay? Napakakalmadong sagot naman ni Cyrus habang nakaupo pa rin. Para siguro kay Macy, malaking halaga na iyong 150 million pesos pero para kay Cyrus, barya lang ito.
Kaya naman para sa binata, hindi big deal ang ginagawa niya. At isa pa, wala naman talagang plano si Cyrus ngayon na mag-house viewing pero dahil tinawagan si Yab ni Yana at wala rin naman siyang gagawin pagkahapon. Pumayag na lang siya. Sa'yo po siguro, sir, hindi, pero sa amin, oo. Nagmadali po kaming asikasuhin ang mga papeles, tinanggal na rin po namin sa website ang Villa Nagostobio para wala nang may makabili nito. Tapos hindi nyo rin naman po pala bibilhin to kasi naiwan mo yung bank card mo. Sino po kaya ang naabala dito? Tanong ni Macy sa mababang boses habang seryosong nakatingin sa binata. Totoong nagiba na ang pakikitungo ni Macy ngayon kay Cyrus. Sa isip niya, baka binayaran siya ni Yana para i-prank siya. After all, if not for Yana's insistence, she would not think that he really can buy a 150 million peso property. Sinabi ko bang hindi ko yun bibilhin? Tinitigan din ni Cyrus sa mata si Macy at tinanong sa parehong mahinang boses. Pero kung hindi ka magbabayad ngayon, saan kita hahagilapan bukas? Walang ekspresyong sagot ng babae. Isn't it just 150 million pesos? Bakit naman ako magtatago dahil lang sa ganyang halaga? Kanina pa masama ang loob ni Cyrus dahil sa sunod-sunod na misunderstanding ni Roxanne sa kanya. Kaya naman dahil sa pagtrato ni Macy sa kanya ngayon, hindi niya na napiglan ang pagkairita sa boses niya. Kung totoo nga na hindi ka magtatago, magbabayad ka na ngayon. Mas lalo pa ngayong naging kumbinsido sa unang hula niya si Macy dahil sa tono ng pananalita ng binata. She had already exposed their plan so he could not properly maintain his calm facade anymore. Macy, bakit ganyan ka kumausap kay Sir De La Cruz? Hindi na nakatiis si Yana kaya naman ay sinigawan niya si Macy at pinanlakihan ng mga mata. Maybe others did not know Cyrus' identity but Yana did. Remember, kakabili lang ng binata ng Villa sa opisina nila noong nakaraang araw, which in turn he gave to Lindsay without any hesitation. Currently, pinaniniwalaan niya ang sinabi ng binata. Yana, sinadya mong bang dalhin ang taong to para lokohin kami? Pagpasok niya pa lang, sabi niya bibilhin niya yung Villa tapos ngayong nagawa na yung contract, magbaback out siya. Aba, pinagod niya lang kami, Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi pa si Macy. Kaya naman sinigawan niya na rin si Yana. Since sinabi niya yun, he'll follow through it. Pwede niya naman muna sigurong bayaran ang deposito, diba? Malamig na sagot ni Yana. Okay, since you said it, I'll buy. Pabayaran mo sa kanya yung down payment. Mukhang naniniwala talaga si Macy sa hula niya kanina kaya naman hindi talaga siya naniniwala na makakapaglabas ng kahit isang sentimo si Cyrus para sa down payment. Magkano ba? Tanong ni Yana. 15 million. Malamig na sagot ni Macy habang nakahalukit-kep ang mga kamay sa harap ng dibdib niya. Sir, what do you think? Nagmamadaling tanong ni Yana kay Cyrus sa mahinang boses. Wala akong 15 million ngayon. Pabulong din na sagot ni Cyrus. Nasa kabilang pantalon niya kasi ang dalawang credit card niya kaya kahit sentimong duleng ay wala siya ngayon. Yana was stunned in place when she heard his answer, a million thoughts racing through her mind. Hindi niya lubos akalain na si Cyrus na basta-bastang gumastos ng ilang milyon noong nakaraang araw ay walang maibibigay na deposito ngayon. Maiintindihan niya pa siguro kung hindi niya mabayaran ng buo ang 150 million pesos pero ang 15 million. According from her previous interaction with him, it's so unbelievable. Yana, saan mo ba nakilala ang taong ta? Akala ko ba super yaman niya? Bakit hindi niya man lang mabayaran ang down payment? Are you sure he's not deceiving you? Macy also heard Cyrus reply, so she immediately sneered at the other woman. Nakalimutan niya nga lang talaga ang card niya. Huwag kang mag-alala, ay guarantee na ibibigay niya ng buo bukas ang pera kaya huwag ka nang maging agresibo dyan. Poker face na sagot ni Yana kay Macy. Pagkatapos ay ibinawling niya ang tingin kay Cyrus at pabuulong na sinabi sa kanya, let's go, sir. Balik na lang po tayo dito. Bukas. Sige. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay tumayo at naghanda na sundan si Yana palabas ng opisina. Yana, stop. Nang aalis na sana sina Cyrus, bigla silang pinatigil ni Macy. Naglakad siya sa harap nila at nanlalaki ang mga mata na sinigawan si Yana. Ang laking abala ang binigay mo sa amin ngayon tapos basta-basta ka na lang aalis. Aba, hindi pwede yon. Magpaliwanag ka sa amin ngayon. Oo nga, magpaliwanag ka. Tumengal din ang ibang empleyado na nandoon sa opisina. Macy, don't go too far. Banta ni Yana sa mahinang boses habang kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi. Who's doing what now? Ikaw ang nagdala sa taong yan dito para lokohin kami kaya tell me. Anong plano mo? Walang takot na sagot ni Macy. Sumagot naman si Yana sa malamig na tono. Niloko ko kayo. Yana smiled resignedly and then said in the same tone. Sige,
Since akala nyo ay niloloko ko kayo, what about this? Kung hindi babalik dito bukas si Sir De La Cruz para ibigay ang pera, magre-resign ako. Okay na ba yon? Seryoso ka? May isang kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Macy. Marami ang nakarinig sa akin kaya malamang seryoso ako. Malamig na sagot ni Yana. Naniniwala pa rin siya na mabibili ni Cyrus ang villa. Eh di sige, pwede na kayong umalis ngayon. Macy happily agreed. Anyway, wala namang mawawala sa kanya sa sitwasyong ito. It's either mabibili nga talaga ni Cyrus ang villa nila or tuluyang mawawala ang kaaway niya, win-win. So, it doesn't really matter if Cyrus really came back tomorrow or not. The situation is totally in her favor now. Alis na po tayo, sir. Pabulong na sabi ni Yana sa katabi pagkatapos tumango ni Macy. Tumango si Cyrus at naglakad na palabas. Cyrus. But in the last minute, a beautiful woman in a casual black halter dress entered the office. When she saw Cyrus, she instinctively called out. Kabanata 68, ano naman ang gagawin mo? Pagkatapos, si Cyrus na lalabas na sana kasama si Yana ay napatigil nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingon sa may pintuan ng sales office. Nang makita ni Cyrus ang babae na naglalakad papasok, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Michelle, pabulong din na sagot ni Cyrus. That's right. The girl who entered the office at this time is none other than the girl Ryan and Liam. Introduced to Cyrus last night and Jade's best friend Michelle. Originally, maganda ang naging pag-uusap ni na Michelle at Cyrus kagabi. Plano pa nga sana nilang maging friends sa WeChat para mas maging malalim pa. Ang pakikipag-ugnayan nilang dalawa pero nabulilyaso iyon dahil sa pagdating ni na Faye, Diana, at ng mga kaibigan nila. His image in Michelle's heart plummeted. And, in her eyes, he became a liar. Obviously, isa lang siyang mahirap na basurero. Pero nagpapanggap siyang mayaman para manloko ng mga babae. Napakaganda ng suot ni Michelle ngayon. Sa suot niyang itim na casual halter dress, mas lalo pang naging kapansin-pansin ang matatayog niyang dibdib. Dahil sa ikli ng damit niya, kitang-kita ang makinis at maputi niyang mga binti, nakasuot din siya ng sandals na may takong. Kahit na hindi siya ganoon ka-sexy at kaakit-akit. Compared kay Yana, mas energetic at youthful naman siyang tignan. Nang marinig ang naging sagot ni Cyrus, saglit ding napatigil si Michelle. She unconsciously did a double take and blurted out, I didn't expect such a huge liar like you to be here. Anong ginagawa mo dito? Hearing Michelle's words, Cyrus knows that she still has not forgotten what had transpired last night. Ayaw na niyang magsayang ng oras para makipag-usap sa kanya kaya pinagpatuloy na niya ulit ang paglalakad palabas. Don't leave so fast. Mabilis na iniunat ni Michelle ang kamay niya para pigilan ang binata. Pagkatapos ay tinignan niya mula ulo hanggang paa si Yana na katabi ni Cyrus. Added with the fact that they are currently in a place selling houses. An expression of understanding appeared on Michelle's pretty face in an instant. Cyrus, hindi ka naman siguro ulit nagpapanggap na mayaman para manloko, ano? Michelle turned her gaze towards Cyrus and sneered. Ang mga sales lady na nakarinig ng sinabi ni Michelle ay nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ni Cyrus. Kitang-kita ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaakala na magkakilala pala silang dalawa. Michelle stared Yana up and down and then said, maliciously, dahil ba alam na ng mga estudyante sa ibang schools na sinungaling ka kaya ang target mo naman ngayon ay mga matatandang babae? Cyrus, may kinalaman ba to sa'yo? Pabalik na tanong ni Cyrus na may blankong ekspresyon. It has nothing to do with me, but I just feel really uncomfortable seeing you deceiving someone else. Masama bang manggialam? Sagot ni Michelle habang nakataas ang isang kilay. Next, ibinoling niya ang atensyon kay Yana at saka sinabing, Ate, I think naloko ka nito ni Cyrus. Dinala ka ba niya dito para bilhan ng bahay? Pinapayuhan na kita, ate, huwag kang maniwala sa taong ta. He's a complete liar. Hindi sinabi ni Sir De La Cruz na bibilhan niya ako ng bahay. I'm a sales representative of this company. Yana replied primly. I see. Siguro sinadya kanyang lapitan at sinabi na mayaman siya at gusto niyang bumili ng bahay, ano? I'm telling you, ate, huwag na huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan ng taong yan. He's lying to you. Wala siyang pera para gawin yun. Walang kaalam-alam si Michelle sa relasyon ni Yana at Cyrus pero sa isip niya paniguradong nagbago ng target ang binata nang hindi niya siya naloko. Mitch, kilala mo ba ang taong ta? Sa sandaling ito, nilapitan ni Macy si Michelle at poker face na tinanong. Siyempre kilala ko siya, Inson. Siya si Cyrus, yung nakainuman ko kagabi. Mabilis na sagot naman ni Michelle.
Nang marinig ni Cyrus ang naging usapan ng dalawang babae, napagtanto niya kung bakit nandito si Michelle sa lugar na ito. Magpinsan pala silang dalawa ni Macy. So that's how it is. Macy nodded with a faint smirk on her red lips. Let me tell you, Inson, itong Cyrus na taay. Talagang isang malaking sinungaling. Kagabi, nagpanggap siyang isang mayaman para lokohin ako. Mabuti na nga lang at dumating ang mga kaklase niya at in-expose siya. In truth, he's just a poor loser picking up garbage for a living. He likes pretending to be rich to satisfy his vanity and swindle girls like me. Panyag ni Michelle sa malakas na boses habang tinuturo ang binata. After hearing what she said, everyone within hearing range was in an uproar. Noong una pa lang, hindi na talaga sila makapaniwala na mayaman talaga si Cyrus. Pero dahil pinipilit ni Yana na iyon ang totoo, wala silang choice kundi isarili na lang ang agam-agam nila at ang kanilang wait-and-see attitude. However, Michelle's current appearance just exposed his true face, so every person within the vicinity could not really contain their surprise. In addition sa pandidiri nila kay Cyrus, may bahid din ng simpatiya ang lahat para kay Yana. Naiisip kasi nila na hindi naman ginagawa ito ng babae para lokohin sila. Kasi kung tutuusin, isa siyang manager at maganda ang pakikitungo niya sa iba. Hindi niya kailangang gawin ang isang walang katuturan na bagay katulad nito. Mitch, nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ni Macy kay Michelle sa malamig na boses. Of course, they all true. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Inson, pwede kang pumunta sa Laguna University ngayon para mag-inquire. Walang sino man sa kanilang school ang hindi nakakaalam tungkol kay Cyrus. Siguradong sigurado na sagot ni Michelle. Kay Macy could not help the scoff that came out of her lips. Next, she crowded Yana's space and then said to her, I think we don't have to wait until tomorrow, right, Yana? Dahil isang mamumulot ng basura lang ang taong ta, I don't think he will come back tomorrow to pay for the house at all. Since that's the case, mas mabuti na. Sigurong mag-resign ka na ngayon din mismo. Paano mo naman nasabi na wala ngang pambayad sa bahay si Sir De La Cruz? Yana asked back, an indifferent expression on her face. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ng pinsan ko kanina? Heard all of it? Alright. But then, so what of it? Anong ebidensya ang meron ka para mapatunayan mo na nagsasabi nga siya ng totoo? And kahit na gusto mo na akong pag-resignin, hindi mo naman siguro o. Kailangang magmadali, ano? Yana responded in a frigid tone. Talagang hindi ka aamin hanggat hindi ka napapahiya, ano? Fine, I'll indulge you. Bibigyan lang kita ng isang araw. Tignan na lang natin kung may masabi ka pa kapag hindi bumalik ang lalaking to bukas. Feeling ni Macy na nanalo na siya kaya hindi siya nag-aalala kung ano ang mangyayari kinabukasan. There's no need to wait for the next day. Sa sandaling ito, si Cyrus na kanina pa nakatayo sa isang gilid at hindi itinatanggi ang mga akusasyon ni Michelle ay biglang nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Macy nang ibinauling niya ang tingin niya kay Cyrus. Pwede ko nang bilhin ang vilang to ngayon din. Pero gusto kitang tanungin, anong gagawin mo kapag ginawa ko ta? Since nangako si Yana na magre-resign. Kapag wala akong perang pambili, anong gagawin mo once na napatunayan ko na may pera nga ako? Tanong ni Cyrus habang seryosong nakatitig kay Macy. Macy perfectly enacted a deer caught in a headlight pose after she heard Cyrus' challenge. Kabanata 69, itigil mo na nga iyang pagpapanggap mo. Kapag nabili ko na ang villa, ano naman ang gagawin mo pagkatapos? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Macy, ang manager ng sales office, na matigilan sandali, na para bang hindi niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng binata. As I said just now, Macy, kapag hindi bumalik si Sir De La Cruz bukas para magbayad, ako na mismo ang aalis sa kumpanya. Pero kapag nabili niya yung bahay, ano naman ang gagawin mo bilang kapalit? Kaagad na naintindihan ni Yana ang balak gawin ni Cyrus kaya nanlalaki ang mga mata na hinamon niya ng malakas si Macy. Alam ni Macy na gustong makipagpustahan ni Yana sa kanya ngayon pero hindi siya agad pumayag. Nakaramdam siya ng pagdududa dahil sa bilis ng mga pangyayari. After all, hindi siya kasing confident ni Yana kasi hindi niya naman totoong kilala si Cyrus. Kaya ang ginawa ni Macy, nilingon niya si Michelle at pabuulong na nagtanong, Mitch, sure ka ba talaga na mahirap lang talaga ang lalaking ka? Hindi siya nagpapanggap or ano? Huwag kang mag-alala, Inson. Sure na sure ako na mahirap lang talaga siya. Nung nasa bar kami kagabi, lahat ng mga kaklase niya ay tumistigo laban sa kanya. Kung hindi siguro dahil sa kanila, baka matagal na niya akong naloko. At isa pa, siya mismo umamin na totoo ang mga sinasabi ng mga kaklase niya kagabi, so paano siya magkakaroon ng pera pambili ng villa?
Michelle replied in a very definite tone. Nang marinig ni Macy ang mga salita ni Michelle, agad siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Kasi sigurado siya na hindi magsisinungaling ang pinsan niya sa kanya. Since sinabi ito ni Michelle, ibig sabihin ay totoo nga na mahirap lang talaga si Cyrus at namumulot lang ng basura para mabuhay. Let alone him, ang mahigit 150 million pesos ay isang nakakalulang halaga para kahit kanino. So paano siya makakapaglabas ng ganoon kalaking halaga kung iyon lang ang kinabubuhay niya? Yona, if this loser can really buy the house, I'll resign immediately, deal. Sagot ni Macy sa hamon ni Yona. It's a deal. Tumango si Yona ng isang beses at pagkatapos ay nagpatuloy, if that's the case, we'll see you tomorrow. Sir, teryo na po. Hindi ko na kailangan pang ipagpabukas ang pagbili ng villa, gagawin ko na ito ngayon din mismo. Singit ni Cyrus sa mahinahong boses. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya at dinayal ang number ni Jonathan. Ang totoo niyan, balak talaga ni Cyrus na bumalik na lang bukas at bilhin ang villa gamit ang black card na binigay ni Jonathan sa kanya. Pero dahil sa biglaang pagkikita nila ni Michelle habang palabas pa lang siya ng opisina, dagdag pa ng pangungot siya ng dalaga sa kanya, nakaramdam siya ng kakaibang inis. Dahil sa nangyari sa bar kagabi, matagal niya nang tanggap na napakababa na ng tingin sa kanya ng dalaga at hindi na sila kailan pa man magkakasundo. Pero pakiramdam niya kahit na siguro totoo na mahirap lang siya at namumulot ng basura, hindi naman kailangan ni Michelle na pahiyain siya ng ganito hindi ba? Ayaw ni Cyrus na ibunyag ang totoo niyang pagkatao pero hindi naman ibig sabihin nun ay papayag na lang siyang patuloy na i-bully ng iba. Kaya sa sandaling ito, bibilhin niya na ang villa para isupalpol sa pagmumukha ni na Michelle, Macy, at ng mga sales lady na kanina pa pinagmamasdan siya ng may panlalait sa mga mata nila. Good afternoon po, Sir De La Cruz. Mabilis na sinagot ni Jonathan ang tawag at saka napakagalang na binati si Cyrus. Jonathan, kailangan ko ng 160 million pesos ngayon din mismo. Cyrus said expressionlessly in lieu of a greeting. Urgent po ba, sir? Nasa ibang bansa po kasi ako ngayon for a business trip alam ko na po. Sabihin nyo na lang po sa akin kung nasaan kayo at tatawagan ko po ang bangko para direktang ipadala sa inyo ang cheque. Kayo na lang po ang maglagay ng amount na gusto nyo. Mabilis na paliwanag ni Jonathan. Okay, nandito ako ngayon sa sales office ng Golden Pavilion sa high-end subdivision area nila. Kalmadong sagot ni Cyrus pagkatapos niyang basahin ang pangalan ng kumpanya na nakasabit sa dingding ng opisina. Sige po, papapuntahin ko na po kaagad dyan ang isang empleyado ng bangko. Magalang pa din na sagot ni Jonathan. Hindi na nagsalita pa ng kung ano-ano si Cyrus at direkta nang tinapos ang tawag. Ang totoo niyan, pwede namang umuwi muna ngayon si Cyrus kasama si Yana para kunin ang bank card niya pero dahil hassle gawin iyon para sa kanya. Tinawagan niya na lang si Jonathan para ipagawa sa tauhan nito ang kailangan niya. At kung aalis nga talaga si Cyrus, siguradong aalis na din sina Michelle at Macy. Para sa kanya, kung maghihiganti ka sa isang tao, it was best to do it when they are still so arrogant to achieve a better effect. There is no need to wait for another time. Ipapadala na ng empleyado ng bangko ko ang pera. Maghintay lang tayo dito sandali. Pulong ni Cyrus kay Yana pagkababa niya ng cellphone niya. Okay po, sir, mabilis na tumango si Yana. Pagkatapos ay tiningnan niya sina Macy at Michelle na nakatayo sa hindi kalayuan na para bang sinasabi na maghintay lang silang matalo. Alam na alam ni Yana ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus or at least the fact na mayaman siya. Since sinabi ng binata na may magdadala ng pera dito, ibig sabihin may dadating nga na pera. Sigurado na siya na mananalo siya sa bet nilang dalawa ni Macy. Nakaramdam naman ng pag-aalinlangan sina Macy at Michelle sa oras na ito. Mula sa tono ng boses niya habang nakikipag-usap sa cellphone at sa kalmado niyang ekspresyon pagkatapos ng tawag kahit na alam naman nila sa sarili nila na mahirap nga lang talaga siya, biglang pumasok sa isip nila na baka hindi nga talaga nagbibiro si Cyrus sa kanila. Mitch, sure ka ba talagang hindi mayaman itong si Cyrus? Like, 100% sure. Nakakunot noon na tanong ni Macy sa pinsan niya. After all, napaka-importante ng trabahong ito para sa kanya. Ayaw niyang mawala ng pinagkakakitaan dahil lang sa bagay na ito. Huwag kang ang kabahan, Inson. Kagabi sa bar, yung ex-girlfriend niya mismo ang nagsimulang mag-expose sa kanya. Besides, personal niya ding inamin na mahirap lang siya, Nagpapanggap na naman niya may pera, I still think that Yana was deceived by him. Confident na sagot ni Michelle. Hindi siya naniniwala na talagang may pera si Cyrus para makabili ng ganoon kamahal na villa. Pero kung nagsisinungaling talaga siya, bakit hindi pa siya umaalis ngayon? Nalilito at nakakunot noon na tanong ulit ni Macy.
Maybe he thinks that if he just insisted on lying, we'll eventually believe him. Michelle answered derisively and then continued her rant. Inson, sa tingin ko mamaya sasabihin ni Cyrus na hindi makakapunta ang empleyado ng bangko o di kaya ay tumawag lang siya ng kakontsaba niya. Either way, imposibleng mabibili talaga niya ang Villa kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Magtiwala ka lang sa akin. Mabuti naman kung ganon. Matapos marinig ni Macy ang mga sinabi ni Michelle, halatang nakahinga siya ng maluwag at ang mga sales lady naman sa opisina ay nakapalibot na ngayon kina Macy sa mga oras na ito. Mula sa kanilang naging ekspresyon, halatang pinaniwalaan din nila ang sinabi ni Michelle. Tumango-tango sila sa paniniwala na hindi nga talaga kayang gawin ng binata ang ipagyayabang niya. In the blink of an eye, more than half an hour passed. Pero hindi pa rin dumarating ang sinasabi ni Cyrus na empleyado ng bangko na magdadala ng pera niya. Mukhang inip na si Macy mula sa paghihintay. Nilapitan niya si Cyrus at sinigawan ito, "Boy, ano na? Anong petsa na o kailan ba dadating? Yang taong sinasabi mo, gaano pa kami katagal maghihintay? Itigil mo na nga yung pagpapanggap mo, Cyrus, pwede ba? Sino ba sa atin dito ang hindi nakakaalam ng totoo? Siguro sasabihin mo na sa amin mamaya na hindi makakapunta ang taong yon, right?" Nilapitan din Michelle si Cyrus at sinigawan ito. Dahan-dahan na tinignan ni Cyrus si Michelle. Bago pa man siya makasagot ay biglang narinig ng lahat ang nagmamadaling mga yabag na nanggagaling sa pintuan ng sales office. Isang lalaki na naka-black suit ang hingal na tumakbo papasok sa loob ng opisina at kinakabahan na nagtanong, excuse me. Sino po dito si Sir Cyrus de la Cruz? Hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan nila ang mga taong nakarinig sa tanong ng lalaki. Kabanata 70, tumawag ng pulis. Nandito si Sir de la Cruz. Matapos marinig ang tanong ng lalaki, kaagad na tumayo si Yana, itinuro si Cyrus na nakaupo sa tabi niya at malakas na sumagot. Kinuha ng lalaki ang panyo sa bulsa niya at pinunasan ng tumatagaktak na pawis sa kanyang noo. Inayos niya muna saglit ang suot niyang suit jacket at huminga ng malalim. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad papunta kay Cyrus at magalang na sinabi sa kanya, "Nice to meet you po, Sir de la Cruz. I'm the key account manager of the Philippine Bank, Manuel Jimenez." Dahil sa gulat, nagsitaasan ng mga kilay ng mga sales lady sa loob ng opisina nang marinig nila ang pagpapakilala ni Manuel. Nagsimula na naman silang makaramdam ng pagdududa kung totoo nga ba talagang mayaman itong si Cyrus. Tanging sina Michelle at Macy lang ang may nanghahamak na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Talaga nga namang ang galing umakting nitong kakontsaba ni Cyrus. Pwede ng pang-Oscar, eh. Nakataas ang isang kilay at nakaismid na puna ni Michelle habang inoobserbahan ang suot na professional suit ni Manuel. Oo nga, pinaghihirapan talaga nitong Cyrus na ta. Ang panloloko niya, ha? Going through all this painstaking effort just to bed on niya. Really? Sagot din ni Macy na may parehong ekspresyon katulad ng pinsan niya. Ay, kalmado namang sagot ni Cyrus habang nakatingin din kay Manuel. Pasensya na po talaga, Sir de la Cruz. Traffic po kasi ngayon kaya na-late po ako ng dating. It's okay. Did you bring the check? Mahinahon na tanong ni Cyrus sa lalaki. Yes po, dala ko po. Mabilis na tumango si Manuel pagkatapos ay kinuha niya ang cheque mula sa dala niyang briefcase at mahinang sinabi, ipinaliwanag na po sa akin ni Sir Lopez ang kailangan niyo, sir. Hindi niyo na po kailangang mag-alala, sir. Valid na po ang cheque na yan kaya ilagay niyo lang po ang gusto niyong amount dyan. Our bank has always cooperated with Sir Lopez so rest assured, sir, na aasikasuhin namin kaagad ang concern niyo. Cyrus, kailan mo balak itigil ang pagpapanggap mo? Sa sandaling ito, biglang sinigawan ni Michelle si Cyrus. Tinignan ni Cyrus si Michelle pero hindi umimik, sa halip, kinuha niya ang cheque mula sa kamay ni Manuel at iniabot ito kay Yana. Walang ekspresyon niyang sinabi sa babae, lagay mo dyan ang presyo ng Villa. Yes po. Sobrang excited na tumango si Yana pagkatapos ay naghanap siya ng ballpen at isinulat ang presyo ng property na sinabi kanina ni Macy sa cheque. So valid na ngayon ang cheque? Tanong ni Cyrus kay Manuel nang ibinauling niya ang atensyon niya sa kanya. Yes po, nag-take effect na po ito. Kaagad na tumango si Manuel. Kinuha ni Cyrus ang check mula sa kamay ni Yana, tumayo at naglakad papunta sa harap ni Macy. Pagkatapos ay walang emosyon niyang sinabi, nabili ko na ngayon ang Villa na yon. After hearing Cyrus' declaration, Macy not only did not show a shocked expression, she also showed an exasperated smile. Macy, kinakausap ka ni Sir de la Cruz, bingi ka ba? Sabi niya, nabili niya na ang property. Sigaw ni Yana kay Macy. Kiniblot ni Macy ang cheque mula sa kamay ng binata, inobserbahan ito ng mabuti habang nakataas ang isang kilay, at nakasmirk na sinabi, believe din ako sayo,
Talagang pinaninindigan mo ang pagpapanggap mo. Makatotohanan din ba ang Zeikengta? Miss, anong ibig mong sabihin? Hindi siguro naintindihan ni Manuel kung ano ang tinutukoy ni Macy kaya nakakunot noon na tinanong niya ito. Anong ibig kong sabihin? Don't you know it in your heart? Kung hindi ako nagkakamali, kakuntsaba ka ni Cyrus, ano? At itong cheque na to ay peke, tama ba? Hindi ba't ang tanga ko naman kapag binigay ko talaga kay Cyrus ang bahay? Pinaypay-paypay ni Macy ang hawak niyang cheque habang may napakalaking ngiti kasi pakiramdam niya ay nabisto niya na ang modus operandi nila. Fake ang cheque. Kitang-kita sa mga mata ni Manuel ang kalituhan dahil sa sinabi ni Macy. Ilang segundo siyang natahimik at nakangangalang bago niya time na sinabi. Ma'am, I think may hindi kayo naiintindihan. I'm an employee at the Philippine Bank, so how can I take out a fake check? O sige nga, paano mo mapapatunayan na empleyado ka nga talaga sa bangkong yun? Nanghahaman na tanong ni Macy kay Manuel. Saglit na natigil ang lalaki dahil sa sinabi ng babae pagkatapos ay mabilis niyang hinalungkat ang hawak-hawak na briefcase. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa pagmamadali niya kanina nakalimutan niyang dalhin ang employee badge niya. Diba sabi mo nagtatrabaho ka sa Philippine Bank? Bilisan mo at ilabas ang ID mo. Oh, bakit wala kang maipakita ngayon? Nilapitan ni Michelle si Manuel at nang aasar na tinuya ito. Mas lalo pang hindi nakaimik si Manuel sa mga oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Unexpectedly, some people thought he was just pretending. I'm telling the truth, isa nga akong manager sa Philippine Bank. Nakalimutan ko lang dalhin yung badge ko kasi nagmamadali akong makapunta dito. Manuel refuted in a somewhat feeble tone. Haha, nakakatawa. Ganyan-ganyan din ang rason ni Cyrus kanina Nakalimutan daw niya ang credit card niya tapos ikaw naman yung ID mo. Ganyan ba ang modus operandi niyong dalawa? Macy could not help the sneer on her lips as she threw the check on the floor. She crossed her arms in front of her generous chest and then shouted at Cyrus. Anong akala mo sa mga tao dito, Cyrus? Na mga tanga, mga kahapon lang ipinanganak, bakit hindi mo nalang aminin ang totoo? Bakit kailangan mo pang tumawag ng kasabwat mo? This is ridiculous. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito, hindi ko na mabilang ang mga mayayamang tao na naging kliyente ko. Isang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na kaagad na hindi mo kayang bumili ng bahay dito, So, I'm just telling you now, just drop the act. Wala kang maloloko dito. And the person she was roaring at was sat again on the sofa, eyes half squinted, and feeling a little sapped out of energy. Because how could Cyrus possibly know that Manuel is such a careless person? An employee with his position could not even prove his identity right now. Ang kulit mo naman, miss, Totoong empleyado nga ako sa bangkong yun, paulit-ulit ka naman. Kung hindi ka talaga naniniwala, tawagan mo ang hotline ng bangko at tanungin kung may Manuel Pinedang ang nagtatrabaho doon. Manuel shouted back at Macy with a very flustered expression. His face was flushed red because of this situation had caught him off guard. I think hindi na namin kailangang gawin yun. Michelle suddenly interjected loudly, then turned her attention towards her cousin and said to her, Inson, iligal na magpanggap na empleyado ng isang bangko at mamik ng cheque. Why don't we just call the police and let them arrest these people? Tama. Tumawag na tayo ng pulis para hulihin ang mga taong to. Malakas na pagsang-ayon din ng mga sales lady sa opisina. Nang marinig niya na natatawag na ng pulis sina Macy, kagad siyang nataranta. Nagmamadali niyang sinigawan si Manuel, wala ka na bang ibang proof of identity dyan? Bilisan mo at patunayan ang sarili mo. Paano ko nga gagawin yun sa tanang buhay ko, ngayon lang nangyari sa akin ito. At isa pa, naghatid lang naman ako ng cheque, Manuel also shouted in a helpless voice. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Mamaya, banta ni Macy pagkatapos ay nilabas niya na ang cellphone niya para tumawag ng pulis. Macy, pwede bang huwag ka na lang tumawag ng mga pulis? Magkakakilala naman tayo dito, I know for sure na may hindi tayo pagkakaunawaan dito. Paano naging manloloko si Sir De La Cruz? Natakot din si Yona kaya nagmamadali niyang nilapitan si Macy at sinubukang kunin ang cellphone sa kamay niya. Huwag kang mag-alala, Yona, alam kong hindi ka kasabwat ng mga lalaking yan. I know na you're just a victim here. Tutulungan kitang magpaliwanag mamaya sa mga pulis. Sagot naman ni Macy sa mahinang boses. Pagkatapos ay hinablot niya ang braso niya na hawak-hawak ni Yona at sinimula ng mag-dial ng numero, anong nangyayari? Bakit kailangang tumawag ng pulis?
Sa sandaling ito, biglang narinig ng lahat ang medyo may kontandaan ng boses ng isang lalaki mula sa bakana ng opisina. Nang marinig ni Macy ang boses, kagad siyang napatigil sa ginagawa niya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin sa may pinto ng opisina para tingnan kung sino ang nagsalita. Then her suspicion was proven to be true. Ang general manager nga talaga ng kumpanya nila ang nakatayo sa may pintuan. Sir Villamor, naparito po kayo. Ibinaba ni Macy ang cellphone niya at nakangiting nagtanong, wala naman akong ginagawa ngayon kaya naisipan kong magpunta dito. Pero malayo pa lang ako. Rinig ko na kagad ang mga sigawan nyo. Ano ba ang nangyayari? Bakit kayo tatawag ng pulis? The middle-aged man voiced his concern. As he slowly observed the room in front of him, no one could guess what he was thinking. Ganito po kasi yon, sir. Kaya po ako tatawag ng mga pulis kasi ang taong to ay nagdala ng fake na cheque dito at nagpapanggap bilang manager ng Philippine Bank. Malakas na sagot ni Macy pagkatapos ay itinuro si Manuel. Hearing this, the middle-aged man, Mr. Villamor, turned his gaze towards the man Macy was pointing at. As a result, a shocked expression finally appeared on his impassive face. He perplexedly asked the man in question, Manager Pineda, bakit ka nandito?